Ang pagpasok ng mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito, unang pagkakataon na 4 na halos magkakadikit na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Nobyembre. Wala na pong bagyo sa ngayon pero patuloy na nananawagan ng tulong ang mga residenteng binubuo pa rin ang kanilang mga bahay sa Catanduanes. Saksi, si Joseph Moro. Nahati hanggang sa tuluyang tangayin ng malakas na agos ng ilog ang bahagi ng tulay na ito sa Camalaniugan, Cagayan. Dito pa naman dinadaan ng heavy equipment para sa ginagawang Camalaniugan-Apari Bridge. Pinapayagan din itong daanan ng mga motorista sa piling mga oras. Unti-unti nang bumababa ang antas ng Cagayan River. Pero may mga lugar pa ring lubog sa baha gaya sa bayan ng Alcala, Lalo at sa Tuguegarao City. Sa Cabagan, Isabela, malailog pa rin ang tubig sa bahagi ng National Road. Dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng baha sa bayan ng Mawini, isinailalim na ito sa state of calamity. Ganon din sa Aurora Province na labis na hinugupit ng sunod-sunod na bagyo. Sa bayan ng Dipakulaw, pinagbubunot ng malalakas na hangin ang mga puno ng niyog. Pumambalang naman sa kalsada ang mga yero. Nalubog naman sa lupa at mga sanga ng kahoy ang ilang sasakyan at bahay sa Quirino Province kasunod ng landslide at baha. Wala rin kawala sa hagupit ng super typhoon ang mga paaralan sa Pandan, Catanduanes. Wasak ang kisame sa isang silid sa Lumabaw Elementary School. Nabasa na ang ilang gamit ng mga guro. Tulungan niyo po kami, mai-build po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ang mga residente patuloy ang pagkukumpuni gamit ang mga na-recover sa mga nagiba nilang bahay. Wala pa rin kuryente sa lugar at bagsak pa rin ang maraming poste. Marami ang nananawagan ng tulong kabilang ang mga taga-Karamoran. Nasira pati gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao. Yan ang evacuation center. Anong bumagsak nangyari sa mga tao? Hindi na nga Halos maubos ang ilang mga bahay sa Barangay Baybay. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa Barangay Baybay. Halos wala na talagang natira doon sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy, at syempre pagkain. So halos lahat dito kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Nakaschedule na ang paghahatid ng mahigit 3,000 yero at repair kits sa Catanduanes ayon sa Office of Civil Defense. Sabi ng Pag-asa, unang beses nangyari sa kasaysayan ang sunod-sunod na pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng 4 na bagyo. Na-surpass po nito yung ating previous na record way back 1968. So yung ating pong 1968 na record noong November 22 to 24, meron po tayong 3 bagyo na halos sabay-sabay din nasa loob ng Philippine Area of magkakasunod din na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, si Tropical Cyclone Mami, Nina at si Ora. Sa ulat ng DZBB, wala pang namomonitor na low pressure area ang Pag-asa pero posibleng 2 bagyo pa ang dumating bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bilang ng mga general sa Philippine National Police gustong bawasan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya sa pagharap sa Commission on Appointments, redundant ang 153 general ngayon ng PNP, kaya gusto niyang mas streamline ito. Sinisimula na raw ng DILG ang pakikipag-uusap sa PNP. Tinitignan din baguhin ang proseso ng pag-promote sa PNP officials. Sa issue ng Pogo at scam hubs, sinabi ni Remulla na nagpapanggap bilang maliliit na business establishments ang mga ito. Sa katapusan ng taon ang deadline sa winding down o unti-unting pagpapatigil ng lahat ng Pogo operations sa bansa. Nilinaw rin ng kalihim na walang manhunt ang pulisya kay dating presidential spokesperson Harry Roque at may bahay niya dahil wala naman silang kaso sa korte. Bulto-bultong cash na milyong piso ang halaga nakuha mula sa mga binuksang vault ng ni-raid na BPO sa Bagak, Bataan. May utos ng korte ang pagbubukas sa 12 money vaults. Mahigit 33 million pesos na ang nakuha, pero wala pa dyan ang iba pang currencies.
Hindi na nagbigay ng pahayag ang kinatawan ng Central 1 Bataan pero nakipagtulungan sila sa mga otoridad at sinaksihan ang pagbubukas ng vaults. Ayon sa legal counsel ng BPO, ang pera ay ginagamit para sa operasyon ng kumpanya. Patuloy ang inventory ng CIDG at susuriin din ang mga dokumento. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Arestado ang isang lalaking wanted sa kasong carnapping. Mga motorsiklo umano ang target ng suspect. Saksi, si Emil Sumangi. Kumpara sa kanyang itsura noon, bumagsak ang timbang, humumpak ang muka at humaba ang buhok ng suspect na ito na wanted sa kasong carnapping ng matunto ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Ikaw yun? Opo. Ha? Na-arresto ka namin sa visa. Pag-amin ng pulisya na humuli sa kanya sa bisa ng warrant of arrest. Hindi naging madali sa amin, nalagpasan namin to ng 3 beses. Motorsiklo umano ang tinitira ng suspect. Marami na nabiktima ng motor sa kanilang barangay, Rosario, Pasig, at sa kabilang barangay. At ang huli nga nito naging biktima ay ang kanyang kaibigan. Yung pagbebenta madali eh. Pwede nilang i-chop-chop for parts at madali yung pagsalya nila. Mabilis yung pera. No comment ang suspect sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, 35 araw na lang, Pasko na. At naglalaki ang mga Christmas tree, parol at Belen ang tampok sa iba't ibang Christmas pasyalan sa bansa. Sa Pasig, pinailawan na isang higanteng estatwa. Ating saksihan. Paskong Pasko na sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Pinailawan na kasi ang higanteng Christmas tree sa harap ng munisipyo. Tampok din sa paligid ang iba't ibang parol na gawa sa indigenous materials. Bahagi naman yan ng Lantern Making Festival sa bayan na sinabayan na rin ng malamig na simoy ng hangin. Mga nagagandahang life-size na Belen naman ang bumida sa Belenissimo sa Tarlac. Kabilang riyan ang Belen ng Moncada na puno ng mga hinabing dahon. Dagdag sigla pa sa Belenissimo ang mga ipinagmamalaking Filipino cultural dances at tradisyon. Gayon din ang mga pagkaing Pinoy na ipinatikim sa mga bisita. Everything is beautiful. People here are very friendly and we can see a sense of festival here. Sa huling linggo ng Nobyembre, isasagawa ang final judging para sa 62 entries sa Belenissimo 2024. Under the sea naman ang peg ng dambuhalang Christmas tree sa isang hotel sa Malvar, Batangas. Sa taas na 11 feet, agaw atensyon ang Christmas tree na di lang basta Christmas balls at lights ang palamuti, kundi mayroon ding mga starfish, pearls at seashells. Dagdag disenyo pa ang mga higanting seaweeds at iba pang lamang dagat sa paligid nito. Kaya ang kakaibang Christmas tree talagang perfect for selfie at IG worthy. Pinailawan na rin ng isang higanteng estatwa na pasyalan sa Pasig. Binalot ng makukulay na ilaw ang 60-meter na The Victor na isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo. Ang pagpapailaw mas naging espesyal pa dahil sa ilang grupo ng kabataan na naghandog ng mga pampaskong awitin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.